is bigger. Okay, actually na-discuss natin to last week, so maybe quick exercise for you guys. Can you determine 5/15 and 7/25 alin ang mas malaking fraction? Convert muna sa similar, tapos pwede and also determine ano yung mas malaking fraction. I-share natin yung module, yes, i-share natin yan. So, paano ba tayo kumukuha ng mas malaking fraction? Kung ang tanong sa exam is which fraction is bigger, ang gagawin nyo lang is pwede kayong mag-cross multiply. So, ito yung pwede nyo unang gawin. Ito yung first option. Kung actually yung pagkuha ng similar fractions dito, isang way lang din yun. Pero mas madali, which is yun din yung nire-recommend ko, mag-cross multiplication na lang kayo. 5 times 25 is, ano yan? 125, diba? And again, kapag ginagawa nyo ito, better na hindi kayo nag-calculator para mas masanay din kayo. Dahil pagdating sa exam, hindi naman kayo paggagamitin ng calculator. Will you upload this po ulit? Yes, i-upload natin. And then, 15 times 7, 105. Tandaan nyo na kapag nag-cross multiply kayo, yung product ilalagay nyo dun sa taas, wag dito sa baba. Okay? Tapos, between 105 and 125, sino mas malaki? Si 125, di ba? And nandito siya sa side ng 5/15 na fraction. So, ibig sabihin, si 5/15 yung mas malaki na fraction. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa 2/3, 4/27, 7/9. Nagbigay din tayo ng example na ganyan last time. Paano pag tatlo yung fraction, tapos pinapahanap sa atin alin dyan yung pinakamalaki. So, ang pwede nyo gawin is magterno-terno muna kayo. So, burahin ko na to. Sulat natin ulit. 2/3 tsaka 4/27. Magterno muna kayo. Ito munang dalawa, yung first two. Diba? Tapos, 2 times 27 is, ilan yun? 54. 3 times 4 is 12. So, between the two, ang mas malaki is 2/3. Okay? So, ngayon, in a way, pwede ko nang sabihin na 2/3, diba? Sure ka na ang 2/3 ay mas malaki sa 4/27. Ngayon, yung 2/3, i-compare naman natin sa 7/9. Sino mas malaki sa kanila? 2 times 9 is 18. 3 times 7 is 21. So, 21 mas malaki sa 18. So, nandito siya sa side na to. So, ibig sabihin, mas malaki pala ang 7/9 kesa sa 2/3. So, ngayon, kanina, itong dalawa yung kinumpare mo, di ba? 2/3 at 4/27. Pero dahil alam mo na yung 7/9 is mas malaki pa pala sa 2/3, edi parang ganito siya. So, sure ka na rin na yung 7/9, mas malaki din yan sa 4/27. Okay? So, very straightforward lang naman yung question pagdating sa which fraction is bigger or the biggest fraction. Ngayon, quick ipakita lang natin paano lalabas yung 7/9 as the biggest fraction kung gagawa tayo ng similar fractions. And para ma-review na rin kayo paano nagsisimilar fractions. Ang ginagawa is, diba, 2/3, kailangan yung hanapin ano yung kailangan hanapin kapag gagawin natin silang similar fractions. Ano yung kailangan hanapin? Okay, LCD, correct, Maria and Reggie. LCM, okay. So, LCM is relatively correct. Yung review natin last week, diba, sinabi lang natin, ang LCD is basically LCM lang din yan. Pero naging LCD kasi ina-apply na natin pagdating sa discussion ng fractions. So, ngayon, nag-review tayo last week. Paano kumuha ng LCD? So, pero by this time, sana alam nyo na kung paano kumuha ng LCD. So, sa mga hindi nakapanood ng last week, pwede nyo i-review sa YouTube yung part 1. So, anong LCD ng 327 and 9? Or simply, anong LCM ng 327 at 9? Okay. Everyone is saying 27. Okay, good. So, ngayon, susulat nyo lang 27 dito. Ano nang next na gagawin natin dyan? I-divide lang natin siya dito. 27 divided by 3 is 9. Divide to. Tapos ito, times. So, 9 times 2, 18.
Okay? O kaya, simply pwede nyo lang itong i-interpret as, ano yung tinimes ko sa 3 para maging 27? Di ba ang 3 times 9 is 27? So yung taas, ita-times ko din dapat sa 9. Ito yung another way So dalawa yung pwede nyo gawin. Kaya siya magiging 18. Okay? So either, ano yung ginawa natin? Either, ito, sundan nyo to. Yung i-divide, 27 divided by 3, which is 9, times 2, 18. O kaya naman, isipin nyo lang. Kasi simpleng multiplication lang naman to Anong tinimes sa 3 para maging 27? So, ayun ay 9. So ngayon, yung 9, ita-times mo rin sa 2. Recorded? Yes. Okay? Ito naman, 27 divided by 27 is 1 times 4. So 4 lang din yan. Okay? Next, 27 divided by 9 is 3 times 7. Ano yun? 21. So makikita nyo dyan, meron kang 18 over 27. Kana pura. 18 over 27, 4 over 27, 21 over 27. Kapag similar fractions na yan, ibig sabihin, ayan nga, meron kang pare-parehong denominator. Para ma-compare mo ang similar fractions at malaman sino pinakamalaki, i-check mo lang yung numerator. Sino ang pinakamalaki sa numerator? Yung 21, di ba? Saang fraction ba galing to? Sa 7 over 9. Kaya, ang pinakamalaking fraction is 7 over 9. Okay? So, tinuruan ko kayo ng dalawang ways paano kayo makakapili sino yung biggest na fraction. Okay? So, pwede kayong mag-cross multiply. Pag dalawa, madali lang. Pero kapag tatlo, pwede kayong i-pair nyo. Although, ang suggestion ko, kapag dalawa lang, mag-cross multiply na kayo. Kapag marami, halimbawa lang, 5, mas recommended ko siguro mag-similar fraction kayo. Kasi mas madali lang naman to Kukuha ka lang ng LCD Unlike sa nagpe-pair ka, ang ano lang doon, ang posibleng kumbaga, ang risk, malaki yung chance na pwede kang makalimutan mo, ay, napag-pair ko na ba tong dalawang fraction na to o hindi pa, di ba? So, pwede nyong ma-miss yun. Okay? Next, punta tayo dito. Reduce the lowest term of 10 over, reduce the lowest term. Anong lowest term ng 10 over 25? For your exercise. 2 over 5. Who else? 2 over 5. Two over 5. Last week, saan dinidivide? Kasi pwede kayo mag-trial and error pero ano yung mabilisan? Saan mo siya dapat dinidivide? Doon sa yes, anong tawag? Ano yung tawag? Saan natin dinidivide? Sa anong concept sa math? LCD? Hindi. Guess. Ano yung tawag dun sa common factor. So, specifically, what common factor? Greatest common factor. So, ngayon, anong greatest common factor ng 10 and 25? Yun yung 5. So, kung alam mo na ang GCF ng 10 and 25 ay 5, i-divide ko to sa 5, kaya ito magiging 2. I-divide ko to sa 5, kaya magiging 5. Then, the answer is 2 over 5. Okay? Tandaan nyo yun pag lowest term, kailangan yung i-divide sa GCF. Kung dito ko na-observe na maraming nalilito ng mga estudyante. LCM na ginagamit sa LCD, tsaka GCF na ginagamit sa lowest term. So, kung hindi pa masyadong magaling on this one, pumunta dun sa YouTube natin para ma-review yung part 1. Okay? So, pwede nyong panoorin. Or, pwede kayo mag-join ng group sa Facebook para makikita nyo man dun, sinand ko yung link for part 1. Next, convert mixed number to improper fraction and vice versa. So, 7 and 4, 9. This is for your exercise. Paano to magiging improper fraction? Kaka-start lang, yes. Kaka-start pa lang natin. So, itong portion na to is galing pa rin to dun sa parang kadugtong to nung nakaraan, which is still fraction. So, later mag-move tayo sa decimal and percentage. So, review pa lang to nung huling topic last week. Convert mixed number to improper fraction. Anong sagot nito? 7 and 4 9. Pwede nyo nang tawagin yung mga classmates nyo. Pwede nyo i-tap yung screen para tumaas yung
yung sa live natin, tapos makita din ng ibang estudyante. So, anong ginagawa dyan? Anong gagawin? Ita-times mo muna to. 9 times 7, ano yan? 63. Tapos, ipa-plus mo to. 63 plus 4 is 67. Divided by, kopya the denominator. Okay? Copy the denominator. Okay. Clear? Next. 49 over 5 naman. Magagawing improper fraction. Paano to ginagawa improper fraction? Improper na pala siya. Gagawin nating mixed number. Ang 49 over 5, kailangan mo siyang i-divide na ganyan. Pero anong sagot? Sige nga. Okay, may mga nagbigay na ng sagot. Let's check. So, anong gagawin? I-divide mo muna. 49 divided by 5. Normal. Diba? So, magiging ano to? 9 times 5. 45. 9 minus 5 is 4. So, anong mangyayari? Yung remainder, yun yung magiging numerator. Itong sagot na 9 dito, whole number, kokopyahin nyo na yan. And then yung remainder, yun yung magiging numerator. And then itong divisor, yun yung magiging denominator. Okay? Ganun lang kasimple. Ang tawag dito sa labas, divisor. Ang tawag sa loob ay, anong tawag dun sa number na hinahati? Sige nga, pop quiz. Anong tawag dito sa 49? Kung yung 5 ay divisor, anong tawag sa 49? Okay, correct. Dividend, Maria. Ace, Medina, Ube Pilos, Zel, Nut, WQ. Dividend. WQQ ha, dividend. Correct. So, ayan, minsan may mga ganyang concept na tanong lang pagdating sa UPCAT or sa mga college entrance exam. Parang very simple na mga lang, kumbaga pop quiz lang ba. And then, anong tawag sa sagot? So, meron kang dividend, meron kang divisor. Anong tawag dun sa sagot? Okay, correct. Quotient. Yan. Okay? O sige, dahil tinouch na rin natin yan, quick lang. Pag sa addition, anong tawag dun sa pinag-a-add? Alam nyo ba yun? Anong tawag sa pinag-a-add pagdating sa addition? Ang tawag ay addends. Tapos, pag yung pinakasagot ay sum, di ba? Pagdating naman sa subtraction, anong tawag dun sa, halimbawa, 5 minus 3 equals 2. Anong tawag sa 5? Anong tawag dun sa binabawasan? Oops, ayan, marami nang medyo nalilito dito. Pero, this is something na nice to know. Para lang din aware kayo. Ang tatandaan nyo lang dito sa sa subtraction, ang lagi ko tinatandaan, SM. Yung sagot, madali lang, difference, di ba? Ngayon, para hindi kayo malito dun sa subtraction, tandaan nyo lang, SM. So, ito yung subtrahend. Tapos, ito yung minuend. Okay? Kailan exam ng UPCAT? August, tama ba? August 11? August 10? Tama ba? Sa mga mag-i-exam, 10 to 11? Nalimutan ko, pero pinost ko yan. August 10, 11. Correct. Pero tapos na ang nag-extend din ng application. So, okay. Pagdating naman sa product, lang yan, factors, tapos yung sagot, product. Diba? Okay, so lang yan trivia. Dapat maganda rin na alam nyo. Okay, next, very quick operations nung fractions for your exercise din. Mabilisan. Tinuruan ko kayo last week ng butterfly method kung ayaw nyong similar fractions. Ano ang 1/3 plus 2 over 9? Ano ang 1/3 plus 2 over 9? Sige nga. Yes, form 1 pa lang yung isa-submit sa pagkakaalam ko. Okay, may nagsagot 5 over 9, may nagsagot 14 over 27, meron 2 over 6. Ayan, magkakaiba na kayo ng sagot. Ano na yan? Paano na yan? 5 over 9, 2 over 6. Anong gagawin natin? Mag-shortcut na ako, ha? Ang ituturo ko na yung shortcut, which is tinuro ko din sa unang live natin. 9 times 1 is 9. Ang tawag dito, butterfly method. 3 times 2, 6. Tapos dahil plus to, plus din to. 9 plus 6 is 15. Over
ito times nyo to. 3 times 9, 27. Ngayon, ang catch lang dito is, minsan hindi pa siya naka-lowest term. So, halimbawa, pag nakita nyo sa exam, 15/27, edi pwedeng yun na. Pero kung nandun yung lowest term niya, yun yung mas tamang sagot. Anong lowest term nito? Di-divide natin saan? Divide by GCF, which is 3. 15 divided by 3 is 5. 27 divided by 3 is 9. So, the answer is 5/9. Okay? Klaro ba to? Clear? Clear? Can you say yes? Para, ano tayo? At least aware ako na nagigets. Okay. Okay, thank you sa mga sumasagot. Ayan. Okay. Okay, next. Punta tayo dito. 1/3 minus 2/9. So, kabaliktaran lang. Pero hindi nyo basta-basta gagawin negative yun, ha? 1/3 minus 2/9. Sige, can you try? Until what time yung live natin? Let's end by 6 o'clock. 2 hours. Para at least hindi naman sobrang tagal. Okay. Okay, may sumagot na 1/9, 3/27. Again, ang tip ko, make sure na yung sagot ay naka-lowest term, ha? Anong tips mabibigay para sa mga hindi makagets o maging familiar sa math? Siguro ito, yung mismo ginagawa natin ngayon, maganda na mag-refresher ka ng back to basic. Kasi kapag maganda yung fundamentals nyo, yung foundation nun, tingin ko makakatulong na malaki yun. Tapos kailangan nyo lang mag-practice lagi. Kaya ito, kung mapapansin nyo, yung ginagawa ko, may binigay akong problem last week na ganyan din yung mga tanong. Tapos ito, kayo rin yung magsasolve para at least, di ba, napapractice nyo talaga siya. Okay, anong sagot dito? Ano yung butterfly method natin? Pwede natin i-times to. 1 times 9. 3 times 2, 6. Tapos dahil minus to, minus din to. 9 minus 6 is 3. And then yung nasa baba, ita-times lang natin. 3 times 9 is 27. May lowest term pa? Yes. Anong gagawin? I-divide saan? Sa greatest common factor, which is 3. 3 divided by 3 is 1. 27 divided by 3 is 9. Okay? 1/9. Very clear. Clear tayo dyan? Okay, burahin ko lang ha. Wala nang space eh. Next, 5/3 times 3/7. What's the answer? 5/3/3, 7. Oh, multiplication to. Okay, malilito ang multiplication to ng ano ha. Ng fraction, hindi to cross multiplication. Magkaiba yun. 5 times 3, 15 over 3 times 7, 21. Pero ang suggestion ko dito, kasi makikita mo, may 3 ka na dito sa numerator at sa denominator. So, makakancel na yan. Okay, kapag kinancel yan, anong equivalent niyan? 1 na lang. So ngayon, instead of writing 15/21, pwede mo nang gawin 5 times 1 is 5. 1 times 7 is 7. So 5/7. Okay? So mukhang lahat naman is very familiar. Paano nagdi-divide ng fraction? 2 divided by 13, 2/13 divided by 2/5. Paano nagdi-divide ng fraction? Any reciprocal? Okay, sige. Question. Reciprocal nino? Nung dividend or nung divisor? Divisor. Okay. So, sige. O, ngayon, 2/13. So, anong reciprocal ng 2/5? Para at least sa inyo nang gagaling. Again, i-take nyo to as parang, ngayon lang tayo nag-aaral ng basic math. Para, minsan kasi, kung nahihirapan talaga kayo, di ba? I-admit nyo lang sa sarili nyo na nahihirapan kayo para alam nyo na kailangan nyo mag-exert ng extra effort. So, 5/2. Pero, mag-divide pa rin ba to? Ano mangyayari dito? Ano mangyayari dito? Cross multiply. Magiging multiplication. Okay? So, ano mangyayari? 2 times 5 is 10. 13 times 2, 26. Okay? Pero, actually, pwede mo pa ito yung lowest term. So, pag binura ko to, ito 2 pareho to, di ba? So, magiging 1 lang yan. So, 1 times 5 is 5. 13 times 1 is 13. So, the answer is 5/13. Okay? Okay. Clear tayo dyan.
Okay. Clear tayo sa fraction. Ngayon, jump tayo sa fraction, decimal, and percentage. Okay, isa rin to sa mga fundamentals ng math na maraming nahihirapan yung mga estudyante. So, dun sa mga discuss nating GCF, LCM, di ba, prime factors, i-make sure nyo na naiintindihan nyo talaga yon. Kasi, kapag hindi nyo naiintindihan yun, dun nahihirapan yung estudyante pagdating sa algebra. Okay? Kasi di ba sa algebra, ganun lang din yun eh. Nalalagyan lang naman ng mga letters ng mga variables. Okay? Sa division lang po ba applicable yung keep, change, flip? Yes, sa division lang yon. So, kinip mo to as 213. Change, ginawang multiplication, and then flip. Ayan. Okay? Tandaan nyo lang sa division, magiging multiplication pero reciprocal ng divisor. Okay? Sa subtraction din. Although, ayan, kung saan kayo mas sanay. Ang recommendation ko is, ayan, kung alam nyo naman tong butterfly method, then feel free to use it. Okay?